masasabi ko kay Sandro Pedro Seras, siya isang mabuting tao, isang mabuting anak, saka isang mabuting guro. Lahat ng kaalaman niya, ibinibigay niya sa kanyang kapwa guro. Kahit na siya busy sa kanyang mga gawain, kahit na yung hirap at pagod na pumunta dumaan sa kanyang school, iniisip talaga niya ang kanyang pagiging guro. Mga siya sponsor, may mga pupuntang mga riders doon, nagbibigay ng libreng Christmas party. Isa po siyang napakasipag at huwarang guro. So bakit ko po nasabi yon? So isa po ako sa mga nakaka-experience at dumaranas po ng hirap po ng pagpasok po sa school namin sa Bata Elementary School. Makikita po sa kanya yung dedication niya po sa pagtuturo, bukod po doon sa pakikisama po sa mga kabalat po namin estudyante. Para po sa kaalaman po ng lahat, yung school po namin, 100% dumagat po siya. So kakaiba po siya compared dito sa estudyante po dito sa baba. Para po magkaroon po ng magandang relationship po sa mga IPs, nag-aral po siya ng salita po ng mga kabalat po para po mas makuha po niya yung loob po ng mga tao po doon sa bundok. At saka po, si Sir Sandro po, tinutulungan niya po, hindi lang po sa school, yung mga bata po. Gumagawa po siya ng way para po matulungan po sila. Like for example po, yung pagkukuha po ng mga sponsors. So, siya po yung nagiging way para po makilala po yung mga tao doon at mabigyan po sila ng tulong. Kahit po, labas na po siya ng school. Papasalamat po kami kay Sir Sandro sapagkat siya po yung nagiging gabay ng mga teacher dito sa amin na nakakarating para po magpatuloy sila sa pagtuturo sa aming mga anak. Sandro, alam ko kayang-kaya mo yan. Lahat ng mga pagsubok, kayang-kaya mo. Bilang co-teacher na po, proud po ako kay Sir Sandro. Iba yung tuwang nararamdaman ko sa nagtuturo po sa kanila, lalo na yung mga batang hindi marunong magbasa. Yung hirap ng paglalakad mo, kahit unang tubigin, parang nabibigyan ng ngayon pa lang nabibigyan na nakikita ng ibang tao na yung inspiration. O niniwala ko sa Diyos na talagang nakatingin talaga yung Panginoon sa akin. Kasi nakikita niya dahil sa confusion, ang hirap po kahit linggo-linggo, hindi kumuko eh. Puro lang. So, parang namatuwa yung mga katutunan. Nagpapasalamat po ako dahil nasa liblib na akong lugar. Kumbaga mayroon pa rin talagang ginagawa ng Diyos para makita niya yung sakripisyo ng isang tao. Yung mga tawanan, yung pagod mo nawawala pag natututo sila. Kung iniisipin ko kung aalis na ako parang hindi ko magawa na umalis kasi nga parang may puwit-ibig sila. Kaya mahal na mahal ko sila lahat talaga. Kaya hindi ko ma-imagine kung paano ko sila iiwan.